buntag sa atong tanan. Hello, church! Kaway-kaway naman dyan sa mga nakakita sa akin sa umagang ito. Wow, praise God. We thank the Lord for the chance to be here. Never in my dream na this year ay mapunta ako ng Davao. I've been dreaming, nakikita ko lagi sa video, sa mga pictures, and siyempre our dad, Dad Nestor, my mentor, ay laging nandito siya. And I believe na may ginagawa ng Panginoon sa atin dito sa church natin. Amen? I see people around, not only you, but also prophetically, alam ko, kita ko ang church na ito. Sabi nga ni Pastora, nakita ko ang church na ito, lalago pa ng lalago itong church na ito. Praise God. Sino po naniniwala lalago ang church ng Davao? Amen. Praise the Lord. Dumaan man ang mga pagsubok, dumaan ang mga tinatawag natin mga testing sa buhay natin, pero alam nyo mga kapatid, ganyan talaga si Lord. Pag mayroon siyang gagawin, mayroon talagang testing na darating. Amen po ba? And we believe that God will never forget His people. Lagi siyang nandyan. Today, I will be preaching to you one of the, actually, this is not original. It is coming from the national headquarters natin na ipinasa sa atin upang mas lalo nating maintindihan po natin mga core values ng ating church life giver. And we believe that with all our hearts today, ay may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Sino po dito excited na makarinig na salita ng Panginoon? Praise God. Let's pray. Father, we thank you so much for the chance to be hearing your word today. And alam ko na ready ang bawat isa, ready ang kanilang puso as we already have worshiped you and prepared our hearts. Now we are ready to receive your word. And I believe, O Lord, na hindi lang ito re-receive po namin, kundi gagawin po, may gagawin ka sa aming buhay because your word is not just for information. Your word is for transformation sa buhay ng bawat isa sa amin. So, transform us, O Lord. We will never be the same as we hear your word today. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. So the title of the message today is When Reverence for God Produces Surrender. So yan po, napaka-importanting bagay na dapat maintindihan natin. Now this is in this series po ng tinatawag natin yung first core values ng Life Giver Church. Kung nabasa ninyo na po at alam nyo po, yung first core value natin ay walang iba kundi ang reverent devotion to God. Sabihin mo nga, reverent devotion to God. Okay, and yung next slide yata nakalagay doon. Okay, so that's the thing there. Ito yung pinaka-importanting part ng ating ng life giver. Yung pag sinabing core kasi, yun yung pinaka-unod. Kung sa Cebuano ba, unod sa atong ginabuhat. No, we don't only have that mission and vision, pero may core values. Lahat naman ng company, nagtatrabaho sa company, may core values, di po ba? May mission, vision. Ang church, meron din tayo. And the first core value po natin, yan po. Pakibasa nga po, reverent devotion to God. So yan po, diyan po nakasalalay, diyan po nakabase ang ating word today. And I believe with all my heart, in this preaching, we will know what happened to a person who has reverence to God. Let us understand that reverence to God is very important. Sabihin mo sa katabi mo, very important. Amen. Kung meron mang unang dapat gawin natin bilang mga anak ng Panginoon ay yung pagsamba sa Panginoon. To devote ourselves to the Lord, and not only to devote but to revere the Lord, to reverently devote ourselves to the Lord. So let's understand the word of God today sa buhay po ni Isaiah. Sino po nakakilala kay Prophet Isaiah? So si Isaiah ay sikat na propeta, and alam natin na yung libro niya ay napakasikat din. Actually, sa totoo lang po, ito po ang ginamit ng Panginoon nung ako ay tinawag niya na maglingkod sa Kanya. That I will never forget. Yes, Pastor Brent, this is Isaiah chapter 6 is the first, sabihin natin, ako po ay Kristiyano na, magmula pa sa tiyan ng mama ko. Pero alam nyo, nung tinawag ako ni Lord, kasi napakabait kong tao, napakabait pero napakasuwail. Napakabait tingnan, pero suwail sa puso. Makikita nyo mamaya as I will also testify to you my life, kung gaano ako binago ng Panginoon. So today we'll be reading the Word of God.
So let's read together. If you can see it, so just follow me and we can read it because in reading there is blessing. Naniniwala po ba kayo doon? When we read the Word of God, there is always blessing that comes because the Word of God says, faith comes by hearing. Hearing the Word of God. Ang pinakamalapit sa iyong tenga, ang iyong bunganga. Kaya when you speak the Word of God, you hear it, and then your faith comes by hearing the Word of God. Let's read together. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Verse 2, above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple were filled with smoke. Verse 5, woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he has taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. May the Lord will bless His word today. Amen po ba? And we know we start this when God reveals Himself. Pakisabi mo, when God reveals Himself. So, ibig sabihin, God is a revelation. He's a God of revelation. Alam po na, sino pong masaya dito na si Lord ay nagpapakilala lagi sa sarili niya? Amen? God is not a distant God. He always wanted to reveal His power, His love, everything. Alam mo, gustong-gusto tayo na Panginoon na makasama. Amen. At yun talaga mag-i-ignite sa atin na mas marami pa akong dapat malaman sa Panginoon. And let's start again in verse 1 and 4 kung babasahin natin ulit. And sabi niya, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Makikita po natin yung word na I saw the Lord. Naka-highlight po yan. Now, alam po natin that sa panahon na ito, it's already chapter 6. Okay? So, mayroon ng chapter 1 hanggang chapter 5. Sa chapter 6, may nangyari. Sabihin mo sa katabi, may nangyari. Ano nangyari? May namatay. Namatay si King Uzziah. King Uzziah is a very powerful king. And mahigit 50 years. Next slide. 50 years siya naghari. Kaya lang namatay siya. Grabe, no? Napakataas yung panahon niya. Okay? Napakataas yung time niya. Si David, 30 years lang eh. Pero itong hari na ito, 50 years. Imagine, di ba? Anong mangyayari sa bansa na napakagaling na hari, tapos 50 years magre-reign. Di po ba? Amen? Nung naglingkod ang ating presidente ito, 6 years lang, nung si Digong sabi na, extend natin kasi napakagandang gawin, di ba? Every now and then na may magandang gagawin na administration o magandang gagawin ng isang presidente o isang king, siyempre ang gusto ng mga tao, extend! So ganito po nangyari sa tao na ito, 50 years, pero alam nyo, pagkamatay niya, na-shake ang buong bansa. Nayanig ang bansa. Bakit? Nawalan sila ng isang leader. Nawalan sila ng isang king na talagang napakagaling. Parang ganito, kapag ang leader ng matagal mong inaasahan ay nawala, magkakaroon ng uncertainty. Amen po ba? Gaya ng isang tao, o gaya sa pamilya, pag nawala ang padre di pamilya na inaasahan ng pamilya, ano mangyayari? Talagang magkakaroon ng uncertainty ang buhay ng isang pamilya. Tama po ba? So, pero sa moment na yon, alam nyo, may pinakita ang Diyos kay Isaiah. At dito nakita na kahit mawala ang earthly king, ang tunay na hari ay nasa trono pa rin. Amen. Nasa slide yan. Okay, nasa slide. So makikita po natin na napakagaling ng Panginoon na pinakita niya, ni-reveal niya ang sarili niya sa time na wala ang hari. Why? Kasi pinakita niya na kahit anong mangyari sa mundo, grabe, si Lord nasa trono pa rin. Amen? Ganda nung awit, yung mga awit noon, nung mga panahon po namin, mga 1980s, mga awit niya, God is still on the throne. And He will never forget His own. Grabe yung awit. Pag inawit namin, ay iiyak na kami niyan. Bakit? Kasi alam nyo,
kagaya na nangyayari sa Pilipinas ngayon, di ba? Murag kita nimo murag walay kaugmaon, right? Parang di mo alam, nag-aaway ang ating mga politiko, di ba? Grabe yung political colors, tapos ang daming problema, floodings wherever we are, di ba? May mga flood control, wala namang control. So, ang dami pong nangyayari sa bansa po natin, di ba? At sa, parang sinasabi mo, mayroon pa bang igaganda? Kaya marami sa mga kabataan na nag-abroad na lang, magpaplano mag-abroad. Bakit? Huling-huli na tayo. Sabi nga ni Pastor Brent, wala na, parang kung sa 1 to 100, number 7 pa lang tayo. Di ba? Habang ibang bansa, grabe na. Tayo, kulilat na kulilat. Pero alam nyo, remember, God is still on the throne. Amen? Ang Diyos ay nasa trono pa rin siya. Iyon ang pinakita ng Panginoon sa tao kay Isaiah. So, this is dito natin makikita ang importanteng truth that reverence to God is a result of a real encounter with Him. Amen. The reverence to God is a result of real encounter with God. Yung pag-revere, yung pagtrato mo, no? Yung pagrespeto mo sa Diyos. Amen po ba? Yung pagtrato mo sa Diyos ay nakikita yan, nagiging resulta yan sa totoong pagka-engkwentro mo sa Kanya. Amen. Gaya ng isang tao, you will never respect the person unless you will really see that person personally. Pag nakikita mo nga sa TV, na-appreciate mo na eh. Pero pag nakita mo siya harap-harapan, mas lalo mo siyang ma-appreciate as lalo mong mapapawaw ka. Amen? Amen? I remember yung kababata kong pastor noon, nagpapastor siya sa Manila. Napunta siya sa Manila dahil doon siya nagpastor. Nagpastor siya sa, I think, doon sa somewhere in Caloocan yata, I think. And nagkaroon siya ng Bible study sa isang company, Lamoyan Company. Tapos hindi niya alam yung model pala ng company na yon ay si Christine Hermosa. Tapos nagba-Bible study siya, biglang dumating si Christine Hermosa, pina-attend ng presidente, gulat na gulat siya na sa harap niya mismo yung artista. Parang hindi niya alam yung gagawin niya kasi grabe, ang ganda talaga. Tapos yung talagang para sa model kasi mag-shooting sila. Bago mag-shooting, sabi ng presidente, attend ka muna ng Bible study. Sabi niya, pre, di ko alam anong gagawin ko kasi kaharap ko na yung artista eh. First time ako maharap ng ganun. Di ba? Amen? Sabi na, awestruck talaga ako, pre. Sabi niya. Para hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So, ganun din sana yung experience natin sa Diyos. Amen? Alam nyo, pag in-experience natin ng Panginoon, ma-awestruck ka, sasabihin mo, grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? 3 things about reverence to God. Sino po dito excited? Amen? Na malaman ano nangyari sa buhay ng isang tao at pwedeng mangyari sa atin, lalo na sa buhay ni Isaiah. Number 1, reverence is born when we see God's holiness. The first thing that we need to remember about reverence to God is reverence is born when we see God's holiness. Mangyayari lang po, makikita nato, pag nakita nato ang holiness sa Ginoo, ang iyang pagkabalaan, makita nato diha ang atong pagtahod. So the word pagtahod, although mas malalim pa yung word na pagtahod sa reverence. Reverence is more than respect. It is a deep, holy awe. Pag sinabing awe, A-W-E, ibig sabihin pagkangangha, kung sa Cebuano pa. I don't know if you still understand that word. Diba? Mangangha ka ba? Ibig sabihin, hindi ka makapagsalita. Amen? Nakatry ka na ba ng ganun? Na bigla kang natulala ka. Hindi mo alam, hindi naman natulala na parang nakakita ka ng multo. Pero tulala ka kasi it's beyond your words. Yun yung sinasabi dito na reverence. So, it is a holy awe that shapes how we think, how we live, and how we lead. It is a posture of our heart. So, ibig sabihin pala yung reverence pala ay postura ng ating heart, hindi yung postura ng ating physical, kundi it's a heart matter that recognizes kung sino ang Diyos, that God is holy, that God is sovereign, that God is loving God and is worthy. He is worthy to be praised. Amen po ba? Amen?
Grabe, no? Worthy of all His glory. Kagaya ng inawit natin kanina, di ba? Grabe yung awit natin, di ba? Jesus, I believe in you and the word and I believe. Sabi niya doon, pupurihin ka. It's really kind of word na hindi, it's not only by lips, but it's coming from our hearts. Amen po ba? Grabe, ano? And then, kita po natin the year of King Uzziah that I saw the Lord high and exalted, seated on the throne. Ang pangalawa nakita niya, si Lord daw is seated on the high throne in heaven. Amen. Ang unang nakita na Isaiah, hindi problema ng bansa. Ang nakita niya ang trono ng Panginoon. Amen. Amen. Ang daming Kristiyano at kung minsan tayo, kung minsan even me, sometimes, kung minsan ang mauna natin nakita ang problema kaysa ang Diyos. Amen? Just lately, just 2 weeks ago, nagkasakit po ako. Nadala ako na hospital and doon nakita may gallstone, may mga stones ang gallbladder ko. And the pastor visited us, visited me, and then in-interview niya ako. May alam dyan siyang konti sa medical. Sabi niya, alam mo pastor, ang tingin ko, residue ng mga gamot mo noon, nung ikaw ay grabe niyang gamutan sa physical body mo, at pangalawa yung stress mo. Sabi ko, hindi na ako magre-reason out kasi totoo yan. Diba? Na-stress talaga ako. Kasi alam mo, ang daming project namin na gagawin sa Mandawi. Piniprepare din namin ng church para sa magiging quiver, magiging kagaya ng ginagawa sa Manila. And na-stress talaga, sana ako kukuha ng pera, Lord. So, alam mo, mathematically itong utak kasi minsan, di ba, umiiral na, nagkakaproblema na ako, paano ko gagawin yun. And it really may give me stress. And doon, naisip ko, grabe. Kaya sabi nga ni Rev Nestor, punta ka ng Davao, alis ka muna para at least magkaroon ka ng, it's a healing process as well. Amen? Salamat sa Panginoon, nandito tayo. Praise God. So, kita natin, meaning there is always God who is in control. God is always reigning. God is still sovereign. Hindi nagbabago. Magbabago man ang mundo, ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang trono ay hindi nagbabago. Makita natin sa pictures, makita natin dyan, mga seraphims. May binanggit doon about seraphims. Ang mga seraphim ay itong mga seraphim na itong mga kinds of angels na nandun lang sila sa trono ng Panginoon. Amen? At 6 daw ang pakpak, 6 wings. Sila nakakaiba. Kakaibang mga angels ito kasi they have 6 wings. And yung 2 wings nila, okay, next yung picture yan. Parang ganun itsura nila. Yung 2 wings nila ay tinatakpan ng kanilang mukha. That means reverence. Amen? You remember in those days, pagkaharap mo ang king, you don't look on the face of the king. You have to bow down unless the king will say, look at me. And you can look at the king. Because that's reverence. Hindi ka pwedeng tutukan ni Modritso ang nasa trono. Hindi pwede. Kailangan mong may reverence. Ganun din ang mga seraphim. And 2 wings din ay nasa paa nila, tinatakpan nila ang paa nila. Bakit ano naman nangyayari doon? Humility. Grabe yung humility nila. Nagpapakumbaba sila sa harap ng Panginoon. At yung 2 wings nila, yun ang ginagamit nila para lumipad. So kahit ba naman ang mga heavenly beings ay may reverence sa holiness ng Diyos sa kanyang trono. Hallelujah. Amen. Imagine they are serving in the throne of God but yet never nasasabihin nila, ay sanay na kami sa presensya ni Lord. No. They always do reverence in the presence of God. Amen. Grabe, no? Kahit ang heavenly beings ay may reverence, ganyan din dapat ng mga tao. At sinabi nila sa isa't isa, they are not talking to God, they are not saying holy to the Lord. They are talking to each other. At sinasabi nila, holy, 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 the Lord Almighty is the Lord Almighty. Hindi lang holy ang sinabi, 3 beses. Ano ibig sabihin nun? It's superlative, right? So it means superlative holiness of God. Nang ibig sabihin, hindi lang holy si Lord, sobrang banal ang Diyos. Nandiyan, di ba? Amen? Sobrang banal ng Diyos. So, ibig sabihin, wala kang maikumpara sa Diyos. He is an incomparable God. Amen? Amen? Hindi mo siya pwedeng sabihin na kagaya siya ng ganito, no, God is sovereign God. Speaks of that superlative holiness of the Lord. Reverence is the fear of the Lord that begins with seeing and recognizing that God is creator, God is holy, and God is sovereign. The second one,
na gusto natin makita dito. Sana magkaroon tayo ng reverence ng Panginoon. Amen? Kapag nakita natin ang holiness ng Panginoon, hindi tayo magiging casual sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Alam mo mga kapatid, Life Giver Church, the one thing that we need to understand and we need to concentrate and consistent is our reverence to the Lord. Amen po ba? Number 2, when we see God's holiness, we see our sin. Pag nakita natin ang holiness ng Panginoon, makikita natin ang ating kasalanan. Amen? Amen? Now, tingnan natin verse 5. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips and live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Ang reaksyon ni Isaiah, hindi celebration. Ang reaksyon niya, confession. No, nakita niya yung holiness ng Panginoon, ako, nag-confess siya ngayon. Praise God, amen. How many of you, nung nagsimba ka, how many of you, habang nakikinig ka sa salitang ng Panginoon, how many of you, while singing, nakikita mo sarili mo, sometimes you are unworthy to even praise the Lord. Amen? And that is normal. Why? Kasi pag nakita mo ang holiness ng Panginoon, makikita mo yung dumi. Remember si Paul, sabi niya, akala niya angas si Paul, grabe, he's a Pharisee, he is the, sabi natin, the top of all, di ba? The best of all the best. Pero na nakita niya ang holiness ng Panginoon, sabi niya, my holiness is like a filthy rags. Nakita niya yung sarili niya. Ganon din na nakita ni Isaiah sa buhay niya. Sabi niya, woe to me. Di ba? Kawawa ako. I am ruined. Wala na. Bagsak ako, wasak buhay ko. Biglang nakita niya sarili niya, I am a man of unclean lips. Ibig sabihin, hindi lang niya nakita ang holiness ng Diyos, nakita niya ang sarili niya na makasalanan. At ang tinuturo niyang pinakamaruming bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang bibig. Why ang kanyang bibig? Alam naman natin, tinawag siya ng Panginoon na propeta. Tama po ba? Amen? Tinawag siya ng Panginoon na propeta. Siyempre, mouth is very important, di ba? Na napakagaling doon. So, laging alam po natin ang salita ng Panginoon. In Matthew 15:11, sabi na, what goes in someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Hindi daw yung hindi yung pumapasok sa bunganga ang nakakadumi ng tao, kundi yung lumalabas sa bunganga niya. Hello, amen po ba? Amen. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, when we really have that kind of reverence for God, na babago pati ang mga salita po natin. Amen. Makita niyo mamaya as I will testify to you kung gaano ako natamaan talaga itong nangyari ito sa buhay ng tao na ito na kagaya ko rin. Now, he saw himself disqualified from proclaiming God's message at time na yon. Bakit? Prophet siya eh. At yun ang ginagamit. The main instrument na gagamitin ng Panginoon na isang propeta ay ang kanyang bunganga. And he saw himself unworthy of it. Ito ang nangyayari kapag tunay na lumalapit tayo sa Diyos. The closer you get to God, the clearer you see your sin. Ulitin ko mga kapatid, the more ta nga moduol, makita nato ang Ginoo, the more moduol ta sa Dios, the more nato makita ang atong pagkamakasasala. The more nato makita ang atong mga kasaypanan, atong mga sala. Malinaw na malinis ang Dios, pero manilaw din na hindi tayo malinis. Malinaw din kung gaano tayo karumi sa harap ng Panginoon. Ang pinakamaruming ginagawa natin kung minsan ay lumalabas sa bibig natin. Tama po ba? Amen? Most of us, hindi lang si Isaiah, kahit tayo kung minsan. Kaya ang tunay na reverence ay nagpo-produce ng repentance. Ang tunay ng reverence, ang tinuod nga pagtahod, nagtahod sa Dios, nagsimba sa Dios, nagproduce na siya og gitawag og repentance. Amen. Amen. We believe that with all my heart. Alam nyo, kung di nyo nakikilala, ako po ay tubong Mindanao. Ako po ay taga Bukidnon, Malay-Balay, Bukidnon. Gaya ako ni Alice Go, lumaki ako sa farm. Diba? So, farmer kami, rice field. Hindi naman gaano mahirap ang buhay dahil medyo malawak din ang farm noon ng aking mga parents. So, sanay ako sa trabaho. At sabi ko sa inyo, kaming 5 magkakapatid, ako sa gitna, ako yung pinakamabait.
Pinakamabait. Bakit? Sa tingin ng lahat, ako pinakamabait dahil introvert po ako. Laging nasa bahay. Hindi na ako namamasyal, hindi ako lakwatsa. Laging nasa bahay. Ibig sabihin, tanan trabaho sa balay kabalo ko. Gitrain ko sa akong mama. Gikan sa laba, maglinis, magluto, everything, even bowls. Kaya ko linisin yan. Kahit sa anong lusurok ng bahay, kaya kong linisin. Bakit? Na-train ng mama eh. Amen? Kasi hindi namamasyal eh. Nandun lagi sa bahay. Siyempre, kung nakakasbalay pero minti, ikay masuguan. Tanan. Diba? So, I am that. Diba? So, napakabait ang tingin nila sa akin. Pero alam niyo, hindi nila alam, even in my heart, grabe yung pagka-rebellious. And even, I'm so sorry to tell you that I was the one who broke the rules in the house. Kasi ang promise ng mga magulang namin noon, nung nasa ibang, sa original pa kami, yung kinagisnan namin na grupo ng denomination, ay ang panata nila, tanan nga mga anak, mag-college, before mag-college, musulod gyud sa Bible School. Our Bible College in Kabakan, North Cotabato. So tanan gyud nga mga anak nga mosulod og pag-graduate og high school, mosulod sa Bible School. Alamin kung may tawag o wala. Ganon. So the first, ang panganay pumunta, second na pumunta, pag ako na, hindi ako pupunta. Ganon ako kabait. Ayaw kong iwan ng bahay. So, ganun nangyari. Pero alam nyo, grabe nangyari. Kaya na-relate ako sarili eh. Kasi hindi ko pa nakikita kung ano yung worth. Hindi ko pa gaano naintindihan kung sino talaga si Lord sa buhay ko. I was so very ambitious. So ambitious. I want to become a businessman sa mga tinatawag woodworks, carpentry works. Yan ang gustong-gusto ko, gumawa ng mga tables, gumawa ng mga chairs. Grabe, hanggang ngayon talagang nakakita ako, wow, mapapawaw na lang ako sa, grabe, di ba? Ang gaganda. Yan po ang gusto ko talaga mangyari sa buhay ko, but God never do it. Why? Kasi may plano pala siya sa buhay ko. Amen? So grabe, so nakita ko sarili ko, grabe, ganun pala. Nakita ko na lang ang sarili ko nung nandun na ako sa Bible School. May nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Akala ko, mabait na ako, hindi pa pala. Mayroon pang gagawin ng Panginoon. Amen po ba? So, na nakita ko sarili ko, naintindihan ko ngayon yung plano ng Panginoon sa buhay ko. So, let's go to number 3. When we see our sin, we experience His grace. Okay? Kanina, kita natin, pag nakikita natin, reverence is born when we see God's holiness. At pag nakita natin yung holiness ng Panginoon, makikita natin ang sarili natin na makasalanan tayo. Karon kaya nakita na nato atong sala, now we experience grace. So hindi papakita ni Lord yung kasalanan mo para sumbatan ka, kundi para linisin ka. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, di ba? Napakagaling ng Panginoon. Napakagaling ng Panginoon. Hindi niya ibubulaga, hindi niya ibubulgar yung kasalanan mo na parang nasa korte ka para pahiyain ka, kundi para linisin ka. So ganyan po nangyari sa buhay po ni Isaiah. Verse 6 sabi niya, Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand. When he had taken with the tongs from the altar, when it touched my mouth and said, See, this has touched your lips, and your guilt is taken away, your sin atoned for. Then I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. So reverence start not only seeing God as holy and seeing yourself as a sinner. Reverence start by experiencing the grace of God. Sino po dito naka-experience ng grace ng Panginoon? Sino po dito naintindihan niya na pinatawad ka na ng Panginoon sa kasalanan mo? Diba? Amen? Takot at respeto mo sa Diyos ay tataas kung alam mo makasalanan ka, pero pinatawad ka ng Panginoon, nilinis ka ng Diyos. Hindi tayo nagmamalinis sa sarili natin. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Pero alam natin, it is the grace of God. Kung bakit tayo nagbabago, because the grace of God. Kung dati akong ganito, ako, sa totoo lang sasabihin ko sa inyo, ako kawatan. Nagsimulang yan lang sa mga sinsilyo sa bulsa ng mama ko, ng papa ko, yan nagsimula. Di ba? Magaling kasi lagi na sa bahay, susugoon pa itong tindahan. Di ba? Laging, kuha sa pitaka, pero kukuha din ako ng extra para sa kindi, para sa kain. Di ba? Are you with me? So, ganun po, doon ako nagsimulang magkawat, mangawat dito hantod sa mga bulsa na sa akong papa, mangawat na ko until nga nakuha na ko, even in my high school days, kaya ko nang kumuha doon sa mga department store ng ballpen, mga ganun. Kaya ko nang ibulsa. Bakit? Nagsimula sa maliit. Amen. Ganyan ako kabait.
Walay nasakpan, di ba? Never ako nasakpan na preso kasi yun na nga, magaling ako mag-sneak. Di ba? Ganun ang buhay ko dati. Pero alam niyo, nung nakita ko yung grace na doon ako umiyak, sabi ko, ang dumi-dumi ko pala, Lord. Pumunta na ako ng Bible College, nandun ako sa Bible School. Alam mo yun, ang nangyari sa buhay ko bago ako pumunta ng Bible School. I was in my college, wala akong magawa kasi hindi ako paaralin sa Cagayan de Oro. Nandun naman yun sa Don Mariano Marcos Memorial Polytechnic State College yung gusto kong kurso na carpentry, ayaw ng mama ko dahil walang maiiwan sa bahay. Nangyari kasi, ang usapan, pag hindi ako nakapasar ng NCEE, Cagayan de Oro ako. Pag pumasa ako, Bukidnon State College ako. Ang nangyari, ipatakaan na lang na ako ang NCEE para di mo pasar. Ni pasar man gihapon. Wagi ko'y mahimo, ako estudyante nga, nihilak kay ni pasar. Habang mga classmate na ako, nihilak kay waka pasar. Ako baliktad. Ba't ka malungkot? Pumasa ako eh. Ang usapan, Cagayan de Oro pa, hindi pumasa. Wala, pumasa talaga. So, wala, hulog ko sa malay-balay. Wala naman akong gana mag-teacher. Sinasabi ng elder ko na pinakamagulang sa amo, kay teacher man siya, mag-teacher ka na. Never ako mag-teacher. Kalisod na. Yung maulawon ko magtindog sa tubangan, di ko mauwa ko. Ang gusto na ako magtrabaho. So, okay, wala akong mahimo. Commerce. So, na-enroll ko commerce, major in accounting. Kasi medyo magaling din ako sa math dati. So, major in accounting. So, yun, grabe. So, second year, nung nag-second year na ako, at dito, narinig ko ang message na ito sa isang retired pastor, doon ako umiyak kay Lord. Sabi ko, punta ako sa Bible school. At akala ko, pagpunta ko ng Bible school, ay matino na ako. Dala-dala ko mga cassette tapes ko. Siyempre, magaling ako sa, labor ako ng music, di ba? Lahat na niya, mga music ko niyan. Mga Styx, Lobo, Revalera, lahat na masisikat noonan, ang dami. Dala-dala ko sa Bible school. Pag gumitara na ako, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Wala na. Sabi ng mga senior, ading, kasi mga Ilocano, sabi, ading manghud, di na pwede diri. Oo, sige. Pamaya, pagkuha na naman ako, all of heaven, West Virginia, wala na naman. Sabi niya, ading, hindi pwede yan dito. Puro ganun. Kasi yun na nga, dinadala ko yung sarili ko mula doon sa kinagisnan ko, yung style ko, dinadala ko sa Bible school. Pero alam niyo, one time may nangyaring revival sa church, sa Bible school. At doon nag-preach and then, hindi pa tapos ang preaching. Halos lahat kami estudyante, iyakan na. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Na-feel namin yung presence ng Panginoon na di namin makontain. Lahat kami umiyak. Kahit mag-CR kami, nagyayakapan. Sorry, grabe yung confession na hindi namin maintindihan ang sarili namin. We have to do this. And grabe, siraan na ang araw. Wala na ang schedule. Sira na ang schedule ng araw na yon dahil sa presence ng Panginoon. It was the grace of God that purifies our life. Yun yung nakita na, yun yung nangyari sa buhay ko. One of the seraphim, mayroon siyang daladalang live call, baga, kung sa ato pa, di ba? Naibaga. Gidala niya, compete niya, gikuha niya. Iyang gitouch dito sa bunganga ni Isaiah. Habang natouch doon, God purified him directly. It happened instantly by fire. Because fire symbolizes removing sin and making him holy. That shows that God made a way over our guilt and sin to be taken away. Galing sa altar. At sinong altar? That altar is the representation of Jesus Christ, our Savior. He is our altar. At doon nang galing yon at nag-purify sa buhay ni Isaiah. And that tinouch niyo yung lips niya at sabi niya, your guilt is taken away and your sin atoned for. Inalis ng Diyos ang kasalanan mo. Nilinis ng Diyos ang pinakaruming parte ng katawan mo. Maari ka nang maglingkod muli. Gamit niyan. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanya. Amen? Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon. Pinapakita niya kung sino siya. Makita natin sarili natin. Tapos lilinisin niya tayo. Wow. Amen? So again, recap tayo. Reverence is born when we see God's holiness. When we see God's holiness, we see our sin. And then when we see our sin, we experience His grace. Grabe, no? Grace that purifies. Grace that qualifies.
Yan po ang pangalawa, no? Grace that qualifies. So, kina-qualify tayo ng Panginoon. Hindi tayo nagiging qualified kahit magaling tayo, no? Tumugtog, gumawa ng trabaho ng Panginoon. It is not us that qualifies. It is the Lord. It is the grace of God. Amen. Kaya wala tayong maipagyayabang. Ako noon talaga, takot na takot ako sa tao. Sa totoo lang po, pumunta ako ng Bible College, nanginginig pa rin ang tuhod ko, paano ko magharap. Kasi yun na nga, lagi ako nasa bahay. At alam nyo naman yung style ng mga magulang noon, pag may bisita, ano sasabihin? Di ba? Kaya nakaganon ka agad, pasok sa kwarto, tapos sisilip-silip doon, sino kaya yung kausap nila mama. Ganon kami noon, pinapapasok. O kaya, kung talagang matagal na, pinapapunta sa ibang bahay. Ganon. So, pag may bisita, ay, nanginginig na ako. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko nito? Magpapastor ako, takot ako sa tao. So, I really tried my best. I know, first time ako nag-share ng gospel for free spiritual laws, nanginginig talaga ako. As in, physically, nagaganon ako. God loves you and has a wonderful plan in your life. Yung tatlong babaeng kausap ko mamaya, pagdating ko sa pangatlo, Jesus Christ sacrifice Himself for us so that we will receive forgiveness. Mamaya, umiiyak na rin yung tatlo. So natulala na ako kasi nanginginig na ako, umiiyak pa yung tatlo. Ano nararamdaman ko? Di na ako mapagtuloy. Buti na nandiyan yung senior partner ko. Sabi niya, ako na. That's the first time I shared the word of God. At doon ko nalaman na, Lord, tinawag mo talaga ako. Praise God. Kahit takot na takot ako, ginamit pa rin ako ng Panginoon. So what is the result? Ano nang naging resulta sa buhay ni Isaiah? Sabi niya, Then I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And sabi niya, and I said, Here am I, send me. So ibig sabihin pala, ang resulta pala sa gagawin ng Panginoon, magmula sa pagpakita niya, no, paghatag niya, pag-reveal niya sa iyang kaugalingon, nakita ni Isaiah ang pagkamakasasala. Tapos gilimpihan siya sa Ginoo. Ang sunod pala, surrender. Sabihin mo sa katabi mo, surrender. Ang surrender means pagpasakop, di ba? Pagkatapos nito, nagsalita ang Diyos, siyempre surrender ka na kay Diyos, sa kay Lord. Amen? Iba ba? Amen? Pag surrender ka na kay Lord, whom shall I send? Who will go for us? Hindi pinilit ng Diyos sa Isaiah. Tinanong niya lang kung sino ang willing. Hindi niya sinabi, are you willing? Hindi sinabi ni Lord sa kanya. Sabi niya, sino ipapadala ko? Sinong pupunta? At sabi niya, siyempre surrender na siya eh. Nilinis na si Lord. Ano sabi niya? Here am I. Sagot niya, here am I. Send me. Hindi siya tinanong. Hindi siya nagtanong kay Lord. Sabi niya, Lord, unsay trabaho? Anong gagawin ko, Lord? Lisod ba? Madali ba? O kaya nagtanong siya, Lord, sa asa? Saan mo ako ipapadala? Hirap naman mo, Lord. Di magsasabihin mo, whom shall I send? Di mo naman alam. Di ko alam kung saan pupunta. Praise God. Amen. Alam nyo, pag sumunod ka kay Lord, di mo alam talaga saan ka ipupunta ni Lord. Tanungin nyo si Pastor Fred. Tanungin nyo kami. Taga Bukidnon kami, bakit kami napunta ng Mandawi, ng Cebu? Grabe, di ko maintindihan. Pag bumalik ako sa Malaybalay, yung mga classmate ko dati sa college, na nasa government ngayon, magre-retire na sila. Pero sabi ko, Lord, salamat at siguro kung hindi ako naglingkod sa iyo, nasa Malaybalay din ako ngayon, magre-retire na rin. Nasa Malaybalay pa rin. Ako, kahit saan-saan na ako, kulang na lang ang abroad. Baka next year, pupunta na ako ng abroad. Diba? Dahil sa trabaho ng Panginoon. Ay grabe, pag sumunod ka kay Lord, di ka ipapahiya ng Panginoon. Ita-travel ka niya, ipapadala ka niya sa mga places na hindi mo inaasahan na mapunta. Ito Davao, no? Kanunay man nila mo amulaning, we will traverse, di ba? Labyan ra na mo ni. The whole Mindanao, nalibot ko na to. Preaching the word of God. Visiting churches. Lagi kaming dumadaan dito. Tuyok lang ni. But the Lord made it away dahil sinagot ko ang tawag ni Lord. Nag-surrender yung buhay ko. Sinurrender ko yung ambition ko. Alam nangyari noon, grabe yung kasagsagan. Grabe, wala ako pakialam sa buhay ko noon. Wala pakialam sa ako. Kristohanon ko.
Nagpapagamit ako sa church kasi ang church namin, nagsimula ang church namin sa Malaybalay. Nung kami ay nag-college na, nagbalay namin sa Malaybalay, sa syudad na mismo. And yung bahay namin ginawang church, wala may laing mag-gitara. Among pastora kay mo may mag-preach. So ako mag-gitara. Nya akong hibawa laging gitara lagi sa una, puro lagi mga secular songs. So lisod kayo mag-gitara nga ang secular song ang imuhang kay bawan, di ba? So tugtog nimo manganga ka. Sige, sunod-sunod lang, sunod-sunod hantod nga nakaibaw ra gyud magtugtog. Nung giingnan ako sa pastora, nga mag-share of word of God. Di ko uy. Siguro ako, di ko uy. Sabi niya, college ka na, di ka gapon maghimol. Di gyud ko mag-share diya. Di gyud ko mo atubangan anak ko. And then one time, alam nyo, kasi ang kwarto niya at kwarto ko magkatabi lang. One time nung bumaba ako, naririnig ko nagpray. Ambot na unsa pud nga ako pung giana ko ang akong ulo sa iyahang pultahan. And the one nga agyaanan ako ang akong ngalan gid mo ihang dimension. Ingon siya nga, Lord, kanus ama ni si Glenn nga magpagamit nimo. Grabe hilak niya. Grabe na convict gid ko ato nga time. Grabe ako nga mura kog tinamaan ba na grabe gihilakang pastora. Gilakan gid ko niya. Kaana gyud ko ba nga grabe nanay ang kaseryoso day sa pagkuan sa ako sa muning kong pastora kanang mag-share na ko sa mga youth pastora bi luoy ko. Naluoy ko. Pero ato dito day nagsugod na day ang gitawag nato nga pagbuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. That's why on that summer nagpreach ang pastor may tungod ani. Ako yung una na sa tubangan ano ko bantay. Naka-enroll ako noon. Summertime, fully paid, 3 subjects. Pero akong gi-give up kay maato ko Bible College. Karon ang nahitabo, nabaliktad. Ang ako na po ng mga parents, ang dili mo sugot. Matog Bible School. That's the thing of my life. Bakit? Kasi may nabago sa buhay ko. Nakita ko si Lord, mas taas day siya, mas dako day siya kaysa akong mga ambisyon. Grabe ko, ambisyon ko sa una, gusto ko talagang magiging businessman sa mga bagay na gusto kong gawin, pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Maulawon nga tao, pero grabe ang grasya ni Lord sa buhay ko. Kaya sabi ko, here am I, Lord, send me. Yan talaga ang sinabi ko sa Kanya, Lord, send me. Pupunta ako ng Bible school. Hindi ko natatapusin ang aking college, pupunta ako ng Bible school. Kasi I was the one who broke the rule. Alam nyo, yun yung pinaka-guilty sa akin. Ba't ko ginawa yun? Yun talaga yung rason. Sabi, umiyak ka ako kay Lord. Lord, ba't ako nagganon na I broke the rule in the house? Napakasakit nun, di ba? Mag-break ng rule sa house. Ano na lang ang gagawin ng dalawa kong kapatid kung di ako pumunta? Kung di ako pumunta, sigurado itong dalawang kapatid hindi rin pupunta. Buti na lang pumunta ako, sumunod din sila. You know, doon nagsimula yung pagbabago ng buhay ko. One time magkano ng revival, sinasabi ko na nga sa inyo, umuwi ako sa bahay. Hindi ko na makontain, sabi na magpaalam ako sa presidente, sabi ko, uwi ako sa Bukidnon kasi may gagawin ako sa mga parents ko. Umuwi ako. Gulat sila kasi layo yan eh. Gulat sila, naabot lagi ka, nauli lagi ka. Wala ka ng pera? Hindi. Usap tayo. Pumunta kami sa kwarto, sabi ko, pa, ma, may ginawa si Lord sa buhay ko. Akala ko noon malinis na ako eh. Kasi pumunta na ako ng Bible school. Akala ko magpapastor ako. Pero ang dami palang dumi sa buhay ko. Sabi ko, alam nyo pa, lahat ng problema sa pera, yung mga kawat-kawat, sa tinuod ako na. Gulat sila. Natulala sila. Pa, ako'y tikuha sa imuhang pitaka. Ma, ako'y tikuha na. Kung magsugo ka, maingon kong taas ang presyo, pero sa tinuod lang dili. Kinukupit ko yung pera. Sabi ko, gusto kong magpastor, gusto kong ayusin, please forgive us. Grabe yung forgiveness. Iyakan kami ng parents ko. Iyakan kami, sabi ko, Lord, ito na yung buhay ko. Pagbalik ko sa Bible school, yun I promise to the Lord, whatever it takes, come what may, I will serve the Lord till the end of my breath. Kaya yan talagang binitawan ko hanggang ngayon. Kahit kaano kahirap, binitawan ko na yun at sinabi ko, Lord, I will serve you to the last breath of my life. I will serve you.
Hindi ako aalis. Kahit ano pang mangyaring bagyo. Yeah, tinisting talaga ako ng Panginoon. Grabe, to the point na sasabihan kang kultong pastor, daming ginagawang mali, di ba? May mga tinatawag na Baldomeros Gospel, kahit anong tinuturo ko na, mga ganun. So, sakit nun, pero alam nyo, itiniis ko lang yun kasi alam ko may Diyos na tumawag sa akin. Nakita ko si Lord. Naranasan ko si Lord. Grabe ang dulot ng makita mo ang holiness ng Panginoon. Amen? Reverence. Reverence that lead to a surrendered life for the mission. Reverence to God that does not lead to service is dull. Alam nyo, pag naakay pagtahod sa Diyos pero dili ka magpagamit sa Diyos, ang imuhang reverence sa imong pagtao sa Diyos, murag pudpud ba, mura ka og kanang, mura ka og atsa nga, dili man lang makabuka o kahoy. Diba? Nagtutugtog ka, gumagawa ka ng ministry, pero sarili mong diskarte. Ganyan ako dati. Bakit ko sinasabi yan? Naranasan ko yan eh. Ilang years ako nagiging, kasi gitara lang noon, Pastor Brent. Ang church noon, gitara lang, wala pang ganyan-ganyan. Basta gitara lang noon. Alam yung gitara ko noon, 12 strings. Yan, 12 strings. Kaya niyong timplahin. Kaya kong timplahin yan. Madali lang. Yung 12 strings, ang hirap. Doon ko na-train talaga sarili ko. Paano ko itunada yung 12 strings. Parang dalawang gitara yon, dalawang dalawang, lahat, dalawa. Paano mo itutuno yon? Natuto ako. May nag-mentor din sa akin na pastor. Natuto ako doon. Sabi ko, grabe yung buhay ko. Kung sisilipin ko, grabe yung diskarte ko sa buhay. Akala ko yun na yun, pero hindi pala. Gusto pala ng Panginoon. May gagawin siya sa buhay. Amen po ba? So, tingnan natin, background, okay? Malapit na tayo matapos. So, anong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Isaiah? Chapter 1, chapter 5, kikita natin gaano ka-rebellious yung mga tao na ito. Rebellious sila sa harap ng Panginoon. At kung babasahin natin sa chapter 6, 9 to 13, makikita natin na nagpipreach siya, walang nakikinig. Hirap na, di ba? Para nagpipreach ka dyan sa gilid o sa marketplace, tapos walang nakikinig. Kung minsan kinakantsawan ko yan sila. Naabay, paminaw diyan nila. Kahit sa Mandawi, kung minsan may nag-preach doon, paminaw. You know, tinan yung sinabi niya doon. Hindi sila nakikinig, di ba? Hearing but never understanding, seeing never perceiving, make their heart people callous, make their ears dull and close their eyes. Otherwise, they might see their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, for how long, Lord? Napagod din pala siya. Hello, are you with me? Napagod din si Isaiah. Pero alam nyo, nung sinabi ng Panginoon, then he answered, until the cities are ruined without inhabitant, until the houses are left deserted, and the fields are ruined and the ravaged, until the Lord has sent everyone far away, and the land is utterly forsaken, and though a tent remains in the land, it will again be laid waste. But as the terebinth and oak leave stumps when they are cut down, so the holy seed will be the stump in the land. Wow! Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, Lord, grabe, may maminaw, masiging akong wali, Lord. Amen. Have you ever tried that? I tried that. Noong nandun na ako sa Cebu, nagtry ako sa Talisay, wala nangyari. Nagtry ako sa ibang place, wala nangyari. Nung nandun ako sa Mandawi, may nangyari. Pag nag-surrender ako sa mga places na una ko pinuntahan na mag-church planting, wala ako ngayon. But I never stop because sabi ko na, Lord, sa Isaiah, ganun din eh. Preach ng preach, walang nangyari. Kapatid, baka nagpipreach ka na, nagsishare ka na, walang nangyari. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Why? Dahil sabi nila, until the stamp, tinan mo yung stamp na sinasabi. Pakita niyo yung picture. Mga tuod ba? Mga tuod sa kahoy. Makita niyo niyan. Okay, next. Yan. Ganyan ang tree stump. Ganyan ang pinakita ng Panginoon kay Isaiah. Mura ginana. Wala tanaw ni mo, wala na mutubo na, pero mutubo na. Amen. Amen. O sa tingin mo sa sarili mo, tingin mo in church, ganyan. Pero sabi ni Lord, yan ang tingin mo. Pero ang tingin niyo, nanay mo sulong, nanay mo gawas, diyan niya, mo turok na siya, mahimo na siya, powerful na siya.
Ganyan ang mangyayari pag we know how to revere the Lord. Grabe, ibang klase. For Isaiah, seeing God and revering Him for his whole life was the greatest accomplishment in his ministry. Walay laing ang pinakadako nga nabuhat ni Isaiah, ang pinakita niya sa diyang nakita niya ang Dios og iyahang gitahod ang Dios. So this very clear, who you are in God's sight is much important than what you can do. As Maxwell said, inunta mo mga kaigsuunan, kung kinsa ka sa tubangan sa Dios, mas importante ka sa imong mabuhat. Even as pastor, I always think that in all my life, Lord, unsa may ako mabuhat kung wala ka. At kung wala ka, naman ko mabuhat is still nothing. Nothing pa rin. Because the first thing that we need to understand is we know how to respect God. We know how to revere the Lord. Amen. We know to worship the Lord. So the reverence for God starts from pag nakita natin ang holiness ng Diyos. That's number one. Kikita natin dyan. Pag nakakita natin ang ating kasalanan, at naranasan natin ang grace ng Diyos, nagkakaroon ng surrender sa calling ng Panginoon. Amen. May call on the pianist, please. The keyboardist lang. Pwede ba tayo? Habang prepare ang sarili po natin. As we worship the Lord, we want to worship the Lord. Just be singing with all I am doon sa coro lang niya at saka doon sa bridge niya. As we worship the Lord, kumikilos ng Diyos, pag alam po natin paano respetuhan ng Diyos sa buhay natin. Sino dito gusto ma-enkwentro ang holiness ng Panginoon? Amen. Can we just arise together? Pwede pa tayong tumayo. At habang tayong tumatayo, awitin po natin even just the part of it. And just worship the Lord. Pinupuri natin. Pupurihin ka. Pupurihin natin ang Panginoon. With just a little time, little moment sa buhay po natin. Pwede nating ibalik yung pataas natin ang Diyos sa buhay natin. Let's not be casual. Dili ta mahimong casual sa tubangan sa Ginoo. When we come to worship the Lord, we come to revere Him. Kaya dako, taas ang Diyos. He is holy. At ipapakita niya sarili po natin. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Yes, Lord. Yes, Lord. Open your mouth. Open your mouth. Let's worship the Lord. Come on, let's worship Him. Nagtitiwala sa iyo. Come on, open your mouth. Worship Him from the depth of your heart with all the respect, sa tumang pagrespeto sa Ginoo. Oh, ikaw ang buhay ko sa iyo. Pupurihan ka, aawitan ka. Punta tayo sa pupurihin ka. Come on, let's worship the Lord. Pupurihin. Oh, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin. Come on, once more. Kaharap natin ang Diyos. Imagine yourself. You are the throne of God. Kaharap mo ang Diyos. Gaya ka ng isang seraphim. Then say, Holy, holy, holy ka. Pinupuri ka, O Diyos. Pupuri. Pupuri ka. Once more, sing, pupuri.
Ilabas mo ang boses mo. Ibalabas mo ang boses mo. Pupurihin Jesus. Jesus, ikaw ang buong. Sabihin mo ka mo. Sabihin mo, Lord. Titiwala sa iyo. Pupurihan ka. Aawitan ka. Jesus, Jesus, ikaw ang buhay ko. Titiwala sa iyo. Pupurihan ka. Aawitan ka. Mga kapatid, can you just raise up your hands to the Lord right now? Kung medyo natiwala na sa sarili natin at hindi na natin nakikita ang Diyos, pwede mo bang ibalik ang Panginoon sa kanyang trono? At sasabihin mo, Lord, we are still in the throne. Kahit gano'n kagulo ang buhay ko, kung minsan di ko naintindihan ang nangyayari sa buhay ko, gulo ng aming bansa, gulo ng aming pamilya, gulo sa trabaho. Pero Lord, nandiyan ka pa rin sa trono. Pwede mo makita si Lord, yan yung sa trono niya. Si Lord, God is still in the throne. Kaya ka pa rin niya. Hipuin ka niya by His grace. Gusto ka niya ibalik sa tunay na worship mo sa Panginoon. Do not surrender. Do not stop. Focus to the Lord. Sasabihin mo, Lord, pinupuri kita. Hallelujah. Right now, come on, let's worship the Lord. We'll worship the Lord with all your heart. Pupuri. Come on, worship the Lord. Puri. For the last time, let's sing it. Purihin ka. Pupuri. Panginoon, sa oras na ito, salamat Panginoon sa hipo mo. Nakita namin Panginoon kung gaano nakita ni Isaiah ang holiness mo. Ipadama mo sa amin bilang yung church sa pagkakataon na Panginoon, habang kami ay nabubuhay, help us to revere you. Help us to respect you. Ipataas ka namin. Hindi ka gaya ng mga tao. You are not a man. You are God. At Diyos ka na dapat namin respetuhin sa buong buhay namin. At habang ginagawa namin ito, makikita namin naming sarili ang kakulangan, ang karumihan, na kailangan naming magpalinis sa iyo. And habang nililinis mo ang buhay namin, we will also say, Lord, here am I, use me, send me. Anong gusto mong gawin sa buhay ko, gawin mo. And I believe with all my heart, pag sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, may mangyayari. Life Giver Church will never be the same kung lahat tayo magkaisa to revere the Lord, devote ourselves in serving the Lord, worshiping Him. So church, right now, let's unite our hearts. Yes, unite our hearts. Pupurihin ka, Panginoon. Walay laing namong daigon, ikaw lamang. Walay laing simbahon, ikaw lamang. Walay laing Diyos. We respect you, Lord, with all our hearts. We come to you with worship. We come to you with humbleness. Gaya kami ng Seraphim. Gaya kami na Isaiah nung nakita namin yung holiness mo. We will always be awestruck of you. At lagi ka naming rirespetuhin magpakailanman. Dahil ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming Diyos. Pagpalain mo kami sa oras na ito. Father, I pray that you will touch everyone's lives even today. Hindi ko alam ang buhay ng bawat isa. Pero ang alam ko, nandyan ka na Diyos na kayang mag-touch, kayang baguhin ang aming pananaw at ang aming buhay, O Lord. So change us. Transform us na hindi na kami magkaya ng dati. Dadalo kami with all our hearts,
Mag-aawit kami with all our hearts. Magbibigay kami with all our hearts. At magbiministry kami with all our hearts. Because we respect you, Lord. We revere you. Father, we give all the glory, the honor sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. And I pray that you will bless this church. Bless everyone, O Lord. Do not pass us by. Every moment sa aming devotional, sa aming worship, when we pray, Lord, marama namin ng iyong presensya. Lagi namin matandaan, Panginoon, na ikaw ay banal na Diyos. At kami ay tao na nangangailangan ng kabanalan na nagmumula sa iyo. That you will purify us and you will qualify us. Dahil ikaw lang ang Diyos makakagawa nito. Hindi namin kayang sarili namin. But you, Lord, kaya mong gawin. So gawin mo, Lord. Have your way. I declare that everyone will be lifted up. As we lift you up, Lord, you will also lift us up. Sabi mo yan sa salita mo, Panginoon. When we worship you, you will inhabit the praises of your people. Bababa ang presensya mo. Yan ang gusto namin. Every time that we will come together, bababa yung presensya mo dahil nire-respeto ka namin. We revere you with all our hearts. Sovereign God, wala na'y mas taas kanimo. Ikaw ang pinakamataas sa buhay namin. Father, kung sino ka noon, ngayon at magpakailanman, you're still the same. And so today, O Lord, the God that we serve in this church, the God that we serve in Life Giver Church is the same God na pinagsilbihan na Isaiah. It's the same Lord that calls us and calls them the prophets of old. It's the same Lord that calls us even our time today. So help us, use us mightily. We surrender to you our lives. Lord Jesus, thank you for saving us. Holy Spirit, thank you for guiding us. With all our hearts, we end up this service. We come to worship. We live to serve. We come to bless your holy name. And we go out to serve, to bless people as well. We enter to worship. We live to serve. Lord, this is our prayer. And this is our prayer. May the love of the Father and the grace of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit's abiding presence be with you all from day until the day He will come. Amen, amen, and amen. Thank you so much. God bless you all.